Yan na po yung itsura ng Fujitenso inverter chiller after isang oras na nakasalpak. Yan, nag-moist na po siya. Nag-start ako ng 6 PM. Ngayon ay 7 PM na. Kanina may tunog siya. Dahil ngayon lang namin siya sinalpak. After 2 days ng delivery. Ngayon naman, after 1 hour na naka-maximum temperature siya na 8. Nung nag-start siya is may tunog. Pero ngayon, after 1 hour na is nawala yung tunog. Ay, hindi ko lang sure kung bakit wala na yung tunog niya. Naging tahimik na siya. Hindi kaya dahil sa na-reach niya na yung kanyang lamig. At dahil na inverter siya, nagkukusa na siyang mag-stop ng paglamig dahil ayan na nga, sobrang moist na siya. Pero yung fan continuous pa rin na umiikot. Ayan, malamig na siya. Ayan, may moist na siya sa ba? Pero wala na ang tunog. Tingnan ko kung anong oras at ilang minuto siya mawawala ng tunog. Kung babalik pa ba yung tunog na yan. So parang nag-cool down siya. Balikan natin mamaya. Hi mga sisters and brothers. So yan na po yung aking Fujitenso na 12 cubic. So naka 1 year na po yan sa akin. So masasabi kong very good siya. Kasi hindi pa siya nagloko simula nung ginamit ko siya, simula nung binili ko siya. So nung eto, nakakabenta na tayo ng maayos kasi yung rep natin na nabili na which is Fujitenso inverter chiller ay nagagamit natin ng maayos ng 1 taon na rin. Wala pa namang pagbabago sa kanyang lamig. At ang lamig lang na sinet natin dyan sa simula't simula ay number 4 lang. Ayan, hindi nyo pa siya nakita. Pero number 4 lang po yan. Ayan, binuksan ko na para actual nyo siya makita. Ayan, number 4 lang. Pero, very satisfied na ako sa lamig. Ayan, nag-moist na rin yung camera. Ayan. So, marami tayong naglagay dyan. So, marirecommend ko siya. Pangtindahan talaga siya. Mababawi nyo rin yung pinuhunan nyo. Pinuhunahan ko siya ng 29, kulang-kulang 30,000 sa 12 cubic. Meron ding mas malaki dyan, 14 cubic. So, kung kailangan nyo ng mas malaki, 14 cubic na lang ang kunin nyo. Meron ding 11 cubic, mayroon ding 8 cubic. Ayan. So, bago naman kami naglalagay din dyan, lalo na ng mga bote, nililinisan, pinupunasan muna namin. Tapos, kung ano, hindi binibigla yung lagay. So, paunti-unti lang. At syempre, para mag-circulate yung yung hangin, ma-distribute yung nagpapalamig na hangin. Ayan. Huwag yung haharangan yung harap ng pan. Hayaan nyo lang siyang open na ganyan. Para mas ma-distribute yung lamig niya sa loob. Hindi siya mahirapan magpalamig. So, hindi ko pa siya na-try gawing 8 or gawing 5. 4 lang siya, okay na. Para mas matipid sa kuryente. For me. So, nag-a-average siya sa akin per month ko ng 1.5. 1.5 ang binabayaran ko siya sa kuryente. So, sa experience ko, ganun po. So, minsan sabi nila, depende daw yun kung mas madalas mong gamitin or buksan ng buksan yung inyong chiller. So, mas mataas daw ang kuryente kapag kagano. Pero sa akin, mabili rin naman dito sa tindahan namin. Okay na. Sa 1.5. Sa isang buwan. So, yan mga guys. So, sana natulungan kayo sa information na i-share ko sa inyo. Please subscribe, like, and share po my video. Thank you so much, mga brothers and sisters. Bye-bye!